May event po ba? Wow. Ganda. So, dito yung one-man band every night, mamayang gabi. So, saan kami? Dito. Okay. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Ganda, no? Ito, puro kawayan yun. Ano sa noon? Kaya nilibit lang namin natin. Malamig, oh. Pero siya matindi ang management mo dito, ang maintenance mo. No, every ilang years yan. Mula concern, January 28, 2020, inampisa nito. Ganyan ka, sir, Paris area. Ito, mga Pembo, nag-ano yan. Ito, totoong puno to? Hindi, sir. Linagay lang? Nilagay lang, sir. Mga antique na, Galing. Yun. Ayun. Pati dati na eh. Ada pagkataan tikas to, sir? Di ko, sir, San Esteban. Madaanan nyo. San Esteban. Ay, San Esteban no, so marami ka dito. Maganda sa garden. Sa garden. Maganda ng lamesa. Oh. Si Uncle Bert. Yeah. Ay, hello sir. Alberto Singson. Hello po. We're Uncle Bert. General Manager. Si Uncle Tito at saka si Uncle Bert. Gaganda ng upuan. Ano yung kawayan na yan? Tinanim, sir? O tumbo lang yan? Dati, sir. Na, Tinanim noon? Oo. Bago tayo mag-ikot, maya, sir, Apa. mag-actual muna tayo sa extract sewage. Sige, sir. Ko yung paano. Chef, Sir Chef, mabalin niya picture na kami, Sir Chef. Ma'am? Silang yoga doon. Oo. Naku, Ilocano. Ano? For rice. Sa ano, meron yan sa ano, sa plaza ng vegan, di ba? Specialty ng Ilocos Sur. Sisig grabe. Ito po ay ihahalo dito. Tama? Yes po. Kung gusto niyo po ng honey, sir, pero kung gusto niyo po ng plain, okay lang din naman. Pero honey calamansi ito. Yes po. Direct. Kung gusto mo, lagyan mo ng lechon rabbit. Paminsan-minsan ka ba? Mag-joke tayo. Natapos po tayong mag-lunch ng authentic Ilocano dishes. Dito tayo sa Tito Bert Farm Restaurant. Ito ay nasa loob ng Tito Bert Cultural Learning And Assessment Center. Ayan. Incorporated. So, ang unang gagawin natin ay mag-extract tayo, sir, ng seaweed. Extract sewage. Yun ay isang uri ng fertilizer ba? Fertilizer po. Fertilizer. Which has 18 elements na makukuha natin, sir. Complete macro And micro. micro with Element. an extra of humic and fulvic acid which contains yung seaweeds para sa mga halaman at animales natin. Yung CRS, sir, ganito ang sura pagluto. Ito na. Yung carbonized rice natin. Yan ang itsura. Ito na po yan. Extract seaweeds. Seaweeds, opo.
Okay, dito tayo, sir. Si Uncle Bert po, kasama sa Tito Bert Training Center. Ayan. Talaga, ano sir, kompletong-kompleto yung training center. Ito yung learning site sa estudyante na ito. Ito na yung seaweeds. Sir, anong klaseng seaweeds po ito? Sargassum seaweed, sir. Madami yan dito sa local. Marami, sir. Marami. Kasi yan ang pinapakain nila sa maritangtang. Sir, ano yung maritangtang? Sea urchin. Sea urchin. Yung may ganun-ganon. Oh, sir. May tosok-tosok. May Sea tusok-tusok. urchins yun. Ito yung Nag-culture kami dito, pero malakas ang tubig. Malakas sa tubig. Malakas ang tubig dito. Kaya kung may hangin, talagang nawawala sila. Doon sa dagat. Oo. Nawawash out sila. Pag malakas na ng bagyo, pagkatapos ng bagyo, sa paligid, Ang dami nito. dami na ito. Kaya yun, kinukuha namin. Ito yung iniiwasan mo sa Gloves. Yung face mask, Okay, yung unang ingredient natin, syempre yung seaweeds. Sir, dalawang klaseng seaweeds yan? Iisa lang yan? iisa lang dito sa Isa lang, okay. Sige, magkilo daw po muna tayo ng seaweeds. Saan nilagay na? Okay. Okay. kilo mo. Uncle Bert, ilang kilo ang kikiluin natin? Pwede rin dalawa. 2 kilo. Oo, pwede rin dalawa. So yan ay 1 kilo na ba yan? 1 kilo. Okay, 1 kilo. Okay, ito na yung pangalawang kilo. Op. Okay na. Okay. Okay na. So 2 kilos na po yan. 2 kilos na po yan. Ang next step po. Tapos yung tatantarin ng pino-pino. Tatarin. Tatarin na. Yung sangkalan, tag-iisa kayo sangkalan. Ito po, may mga sangkalan dito. Pinong-pino para madaling... Itakap lang po namin ng Chinese food po. Okay na po yung white fish. So, gumagawa po tayo ng isang kind ng fertilizer. Seaweed extract. Ang tawag Seaweed extract. seaweeds extract. Nangangamoy yung seaweeds, ha? Pinong-pino yan. Pwede rin. Pwede rin. Tito Bert. Ay, Sir yung Bert. tamtaman lang. Pwede ganun. Ayan. Madali lang hanapin ito, Sir Bert. Madali lang pag... Sa kasi dagat. dito sa banda na dagat namin dito, hindi masyadong malayo doon sa pagkukuhanan. Pero pag may bagyo, Malakas sa bagyo. andito na sa gilid. Naanod siya. O naanod siya, andun. Andun na sa gilid eh. So ano po yan? All year round may ganyang seaweeds. Oo, meron. Araw-araw ba, Sir Bert, na nagaganyan sila? Hindi Hindi naman. Marami kaming stock na yun. Marami kayong stock. Oo. Pag yung
gusto namin mag-start, kukuha lang kami doon tapos i-preserve namin maski para may gagamitin kami sa mga. Sir Bert, bakit kailangan tadtarin? Hindi, para madaling para madaling na kasi pag hindi Ma-ferment. mas madaling ma-ferment kung matatagtag. Pero pwede rin hindi. Pwede rin. Mas Pero matagal mas lang. matagal na. Tatadtad na po yung 2 kilo na seaweed. Sir, anong uri ng seaweed ito ulit? Yung tinatawag namin aragan tapos yan yung ganyan marami dito. Pero ganito lang ang seaweeds namin dito. Aragan. Aragan. Yan. Okay. So, ito na po yon. Ito, pwedeng pagsamahin pa. Pagsamain, pwede Pagsamahin mo na, kuya. Pagsamain muna. Pagsamahin mo na. Tapos, Molasses. hahaluan ng Hahaluan molasses. ng molasses. Ayan. Molasses. Yan po yung itsura. 2 kilos din ang molasses. Ayan. So, 2 kilos na seaweeds, then hahaluan ng 2 kilos na molasses. Ano pa yung molasses? 2 liters po, no? 2 liters. Iakit mo ko yan para makita dito. Yan. 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 Okay. Yan. Saan po nanggagaling ang molasses ninyo? Meron kaming nabibili dito sila. Meron nagne-negosyo dito. May yan, Oo, binibenta niya oo, talaga. binibenta. Galing pa siguro ng Tarlac yan. Ginagamit pa yan sa yung kung meron kang alagang manok, Oh. baboy, baka, Mm. kabayo, pwedeng ihalo dyan sa inumin nila. Kita nyo, masipay, Kulang pa. kurang. Sapat. Kitam. Dapay. Bale, sobrahan lang at kurang. Pag nasobran, sir, anong Hindi, mangyayari? okay lang. Okay lang. Kaya yung kulang, mas maganda yung masobrang kaysa kulang. Ikaw na rin ang maghalo. Okay, so nailagay na natin yung 2 litro na molasses. Tapos ihalo na yan. Ihalo na. Halo na mabuti. So haluin mabuti. Lagay na sa timba. Okay. Lagay sa timba. Sige. So ilalagay sa timba. Lagay sa timba. Ilang tubig naman, sir? 2 rin. 2 liters din. Adunay. Okay. Isa pa.
ihalo mabuti. Naghalo na yung amoy ng molasses at saka yung seaweeds. Napakadami palang gamit ng molasses. Marami po. Ilagay na sa kwan. Timba. Anong next, Sir Bert? Ilalagay na yung kwan, yung day of product tapos day of harvest. Punasan mabuti. Yung kwan, yung Manila paper, ay kalayab paper ilalagay. Kaya tinawag kong kalayab paper dahil andito sa kalayab yung papel. Wala sa Manila, kaya kalayab paper. Okay, lagyan na yung kalayab paper. Kalayab paper talagang kailangan ilagay. Oo. Hindi pwedeng sako, hindi pwedeng plastic. Hindi, yan pinakamaganda. Tape. Tape. So, sir, 1 month. 1 month po yan. So, ginawa siya nung Feb 17 ngayon. So, sa March 17, pwede na siyang i-harvest. Okay. So, ilalagay ito, madam. Yung time po, bali... Yung oras. Time. May time pa. 2:30 PM. Sakto talaga, sir. Tapos, sir, saan niyo itatago to para Dito. hindi ito masira? Hindi, ilalagay sa magandang kwan, lalagyan para kasi yung mga hayop, yung mga pusa, kasi na kung naamoy Oo. talagang Bubutasin tinatapa, nila oo. yan. Kaya ilalagay namin sa magandang lalagyan para hindi maamoy yung pusa. Anong lalagyan? Para Sa loob? sa loob, para safe. Ito na po yun. After 1 month, explain mo, sir. Ayan. Pagkatapos na 1 buwan, ito na yung kwan, extra civil extract. Pwede na magamit ito. Pwede nang gamitin to. Oo. So, itong bote na to ay ilang ml? 250 ml. 250 ml. Yun 250. pong ganong ginawa natin, Ay, 350 ml pala. ilang bote ang magagawa niya? Ang nailagay natin, 2 kilos na 2 kilos and seaweeds. 20 siguro. 20 gatito siguro. 20 na ganito. Tapos, sir, ang ilalagay mo sa bote, yung sabaw lang. Oo. Yung laman, Ilalagay namin sa halaman, yung laman. ibabaon na parang... Ilalagay doon sa, di ba may halaman kami diyan. Pag yung ganunan, tapos ilalagay namin doon sa mga halaman para magiging fertilizer din. din. Sa lupa. Oo, sa lupa. Ilalagay sa lupa. Okay, sir. Ano po ang gamit nito? Yung mga halaman namin diyan, yun ang naggamitan namin ng ganito. Lahat ng pwedeng halaman dito, maski yung mga flowers diyan, Pwede. ginagamitan. Gulay. Gulay, oo. Ornamentals. Fruit trees, sir.
Pwede rin. Punong kahoy. Oo, pwede rin. Ano ba ang nagagawa nito sa halaman? Kasi pag yung ito, napakaganda sa halaman ito. Pag yung halimbawa yung makikita yung mamaya yung sitaw namin doon, yun ang na-sprayan nito. Sabi nila, tinatanong nila nung may namamasyal dito, ba't ang berde ng sitaw? Sabi ko, sa seaweed stock yan. Okay. Okay. So pag ginamit mo to, wala nang ibang fertilizer na gagamitin? Kasi sa bago pa lang, yung sa land preparation, meron kami nilalagay din. Basal mo? O basal, yung mga... Anong basal nyo? Yung Carbonized rice hull. Carbonized hull, tapos meron kaming yung INC, yung Vermicast. vermicast, yun na hinahalo namin. 1:1:1. Okay. Tapos, Yun ang binabasal namin sa mga halaman namin. Tapos after ng basal, eto na. Oo, ito na. Hanggang mag-harvest ka, ito na. Oo. In Sir. addition sa Sinabi ni Sir extract Bert. seaweeds, yung gagamitin natin sa poultry, at saka small ruminant, sa hog, ito yung kuhad sila yung humic at saka fulvic acid para mas maganda yung development ng katawan nila po. Sa small ruminant naman, pag tumatay sila, ito yung parang medicine nila para hindi sila magtae. Pag nagtatae, Oo. Especially at the month of May, yung mga yung medyo tag-ulan, grasses, konti. yung grasses natin is rich in nitrogen yan. Pag Oo. kinain nila, yan, magtatay sila. Kaya ito yung ipapainom natin para hindi sila magtatay. pangontra. Ano ba to? Probiotic ba to? Parang gano'n sir, kasi may humic at saka fulvic acid Oh, contents yan. Opo. I see. Pero hindi pwede sa tao. Pwede rin kung gusto mo. Pwede rin siguro sir. Ayaw mo lang. Pero kung gusto mo, mukhang pwede. Kasi kinakain namin Kasi- yung sea urchin. Oo. Yung kinakain ng sea urchin, Ito kinakain Yun. niya, Oo. yung seaweeds. seaweeds. Yun sir. Pero hindi pa natin nasubukan. Baka mukhang tayo unang susubok na. Sige, sir. Pasubukan ko kay Sir Dante sa siguro pag nag-tie siya, yan ang ano sir. Dapat ko, pero hindi tumubo yung buhok. Kasi yung CRH sir, nasubukan ko na. 5, ano lang yun. Yun ang dikdikin mo pag tumatay ka. Yun. Ano siya? Oo. Gagaling ka. Oo sir. Pwede, tignan mo, black yung kwan sir, di ba? Yung diatoms. Yun ang isang ingredient yan. Yan. Oh, I see. Oo sir. May nalaman tayo. Sige sir, magpa-picture tayo, tapos subukan ikot. nating mag ano. Ikat, or yan sir. Tapusin muna natin to okay. sir. Okay, I-spray natin. Ay, Ah. gamitin natin. Tapos saan na tayo mag-ikot. Oh, sir. Tapos binibenta nyo to sir. Oo sir. Magkano po ito? 25 pesos. Pwede sa ornamental plants. Oo sir. Lahat. Ang tanim yan. Pinakamaganda Ay, oo. yan. 18 elements na ang makukuha eh. Dahil yung contents na humic and fulvic acid. Parang humic acid, parang ganun sir. Sa 16 liters, 16 times to 30 to. 32 na 32 na. cup. O sige, lagay natin. Ilagay mo ng tubig. Tubig, 16 liters. Ito may tubig na to? Lalagyan pa lang siya. 16. Sige. Lagyan mo muna yan. Lagyan mo muna. Hindi pwedeng tansya-tansya na lang. Hindi. Pero... Pag sanay ka na. Pag sanay ka na, alam naman nila yan. Okay. 1 2 3 Di ba 35 yan? Ay, 350 pala. 5 ang bango? Oh. Parang suka. 6 7 8 60 times to. 30 to. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Parang full year to, sir. Oo. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, Okay. Gas, 16 32. liters. Tubig so times 2. times 2. So 16 naman. 16 naman yan. Tuwing kailan ang lagay? Ang pag-spray, Pag-spray. kailangan 2 beses sa linggo. 2 beses sa Isang linggo. isang linggo. Tapos nakakatuboy din siya ng insekto, hindi? Hindi kasi hindi kasi kaya meron tayong trap diyan sa may mga halaman. Kasi wala hindi tayo gumagamit ng pesticide eh. Pag lumapit yung mga insekto, may trap. Kasi alam mo naman ng insekto eh. Kailangan dinlawin mo na eh. Para akala nila bulaklak yon pero trap pala. Ilan na? Eh, ba't may kulay? Dahil na tulo kami. Okay, last. Okay. Okay, let's go. Sige, sa may kwan. Sa sitaw ba tayo? May sitaw, sitaw. Oo. Sa lilim lang. Oh, okay yan. Okay yan. Son. Ano? Okay, so yan, ganyan lang po yung pag-spray. Ginagawa yung spray, Sir Bert, tuwing Tuwing 2 beses sa linggo. 2 beses, Pero kailangan mag-spray ka ng hapon, mga 4 o'clock. mga 4 p.m. Para naka-open yung stomata. Para ma-absorb niya. Mabsorb niya, oo. Kompleto talaga. Ganda, sir. Kompleto. Saan po tayo? There. Ano po ito yan, sir? Lettuce? Pero nasira ng bagyo. Sobrang lakas mo yung bagyo? Oo, sobra. Nasira na yung panamin. Nasira, no? Ang ganda, oh. Ito, dito yung kinain nating, blue turnip. Alternate. Yung mga leafy vegetables. Sabi ng mga pinsang ko sa Pangasinan, blue turnip ka pa, samsamping lang pala, sabi na. Samsamping lang pala, sabi na. Ganda, oh. Sino nagpalago nito, sir? Kayo nag-alaga lang? O sir, nag-umpisa kami ng maliliit lang. Kailangan nabibili Araw-araw. Umagat hapon para hindi magdadry. Kasi nakahanglang siya talaga, no? Last year, Last year, yung bagyong Egay talaga na talagang... sobrang lakas. Oo, saka tinubig kami rito. Binahan kami rito. 200 chickens ang namatay, more than 200 chickens namatay. Ba't may malapit na ilog ba rito sa inyo? Maraming tubig ang naibigay yung bagyong Egay. Sobrang na yun, sir. dami. Oo, sobrang dami. Kaya naipon dito. Andito kami, mga alas 12, andito kami tapos sinesave namin yung mga manok eh. Dahil lubog na sila. Lubog. Green na green nga, ano? Oo. Sabi nga nila, ba't berde? Lady's finger. Yan. Kita natin. Pati yung... Lady's finger.
Okra. Yes, Sabihin mo, latest sa finger ko, okra lang pala. Green na green nga eh. Kikita talaga yung evidence. Proof of evidence yan. Yun lang, dalawa lang. Basal mo at saka Spray. Tapos meron kaming trap dyan, sir. may trap din. Oo, para yung mga kalaban natin, insekto, natatrap dyan. Oo. Ito naman combination, sir. Pinag-combine mo yung blue and yellow. Kasi linilin lang natin yung mga insect eh. Oo. Para akala nila, yung bulaklak, hindi na alam na trap na yan. Trap na. Yung kamatis namin at saka yung aubergine. Yeah. Ano, sir? Aubergine. Ano yan? Eggplant. Sir. Di ba yan ang ginagamit nilang word sa other countries? Aubergine siya. Sa eggplant. Aubergine. Ito dati ang palaya. Ano na. Ito ang palaya. Pero para ano yung continuity of planting ng palaya, so iba yung tinanim namin dito. Yung sponge gourd saka corn sitaw. Ano yan? Kabatite. Yes, sir. Sponge gourd. Patola. Hindi pa nakataas. Meron tayong tinanim dito sa baba. Para, Na onion. yan. Onion yung ba to, sir? Oh, sir. Ano yan? Ano? Yung puti, yung pula? Red, sir. Yung red. Oo. Red onion. So, nakalagay din yung mga insect repellent natin yan, sir. Para pag-ikot tayo, o kung mayroon tayong dalang mga peste, dyan, na sila. Andyan din yung mga Ito yung mga manok. Tingnan natin, sir. Galing? Czech Republic. Okay. Kasi hindi ka makakabili ng ganito pag wala kang seminar. Ito. Ano to kay Doc Erwin Cruz? Hindi. Hindi. Sisir din na dito, no? Tapos sinakay sa aeroplano, binala dito sa amin. Pero Bigay din ng government? hindi, binayaran. Sa inyo? Sa sarili nyo? Sisiw na sisiw talaga nung dumating. Lalaki, no? May sample lang, Albert. Sir. May sample ba kami dyan? Yung taga-alaga na saan na? Mahal sa rin hinihing sample. Nung sisiw, sir, 1,000 isa. 1,000 isa. Maliliit. So ito, primarily for breeding mo. Breeding ako. Theoretical also, it's a natural dewormer, yung leaves niya. Kaya hindi namin pinatanggal yan. Kusang nalalaglag Pinagain yung ng manok. so, botanical dewormer. Oo. Tapos yung bulaklak niya, sir, anong gamit yan? Wala. Ganun din, sir. Pag tinukan nila. The wormer, ano din? Natural, ano din. Saka ano yan, nitrogen. Sir, no? Tama ba? It's in Nitrogen. Edible yung flower? Ano? Salad. Parang pait? Konti. Pinipiga. Sana nag-serve kayo ng ganyan kanina. Oo nga. At talagang ano, sir, no? Before siya mamulaklak, malalaglag yung Leaves. leaves. Oo. Ba't yun mo, sir? Paris. Na ano lahat to?
Ilang hectares pala itong farm, sir? 1.3. Parang may extension area kami for other vegetable and fruit trees. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.